Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and crime movie, na pinamagatang Street of Fire, na ipinalabas noong 1984. Nagsisimula ang pelikula sa lungsod ng Richmond, kung saan naghahanda ang lahat para sa konsyerto ng lokal na sikat na mga awit na si Ellen Aim. Habang nagsisimula ang konsyerto, isang grupo ng mga biker na nakasuot ng itim na leather jacket ang dumarating sa bayan. Umaakyat si Ellen sa entablado, puno ng enerhiya habang umaawit sa gitna ng makukulay na ilaw at malalakas na tugtog. Sa gitna ng palabas, palihim na pumapasok ang grupo ng mga biker sa gitna ng madla, papalapit sa harapan. Tahimik silang nanonood, nakikihalo sa mga taong sumasabay sa ritmo ng musika. Pagkatapos ng unang kanta ni Ellen, bigla silang umaakyat sa entablado at dinukot siya. Sinubukan ng mga musician at mga gwardya na lumaban, pero malakas at mabilis ang grupo. Tumakas sila habang humihingi ng saklolo si Ellen, at nagkakagulo sa mga lansangan. Samantala, nagpadala si Riva Cody ng mensahe sa kapatid niyang si Tom, humihiling na bumalik ito sa kanilang bayan. Si Tom, na bagong labas sa militar, ay sumakay ng tren pauwi. Sa diner ni Riva, may grupo ng mga pasaway na kabataan ang pumasok at nanggugulo. Sinubukan niya silang paalisin, pero tinatakot siya ng mga ito. Sa tamang oras, dumating si Tom. Tahimik niyang hinubad ang kanyang coat, at mabilis na hinarap ang mga pasaway, itinapon pa ang ilan gamit ang coat stand. Tumakbo palayo ang grupo, at napabuntong hininga si River sa ginhawa ng muling pagkikita nila ni Tom. Ipinagtapat ni River na dinukot si Ellen ng Bombers, ang kilalang grupo ng mga biker. Naiinis si Tom nang malamang si Ellen ay kasama na ngayon ng kanyang manager, at lalong naiinis nang asahan siyang iligtas ito. Umalis siyang galit papuntang bar. Doon, nakilala niya si McCoy, isang matapang na babaeng dating sundalo na wala nang matutuluyan. Inalok ni Tom ang babae na pwede siyang matulog sa bahay ng kanyang kapatid. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama, tiningnan ni Tom ang mga lumang larawan nila ni Ellen noong magkasintahan pa sila. Habang iniisip ang nakaraan, unti-unting nagbabago ang kanyang pasya. Kinabukasan, nakipagkita si Tom sa isang kaibigan na nagbigay sa kanya ng mga baril. Handang-handa na siya. Tumungo siya sa diner para harapin si Billy Fish, ang manager at kasalukuyang kasintahan ni Ellen. Si Billy, isang nerd na may salamin at mahilig sa bowtie, ay naniniwalang ang yaman niya ang nagpapatingkad sa kanya. Duda siya sa kakayahan ni Tom na mailigtas si Ellen. Pero itinakda ni Tom ang halaga ng kanyang serbisyo, $10,000 para sa pagligtas kay Ellen. Nag-atubili si Billy pero kalaunan ay pumayag sa kasunduan. Ipinilit ni Tom na sumama si Billy sa misyon dahil kilala niya ang lugar na tinatawag na Battery, kung saan bihag si Ellen ng grupong bombers. Bagamat ayaw niya noong una, napilitan si Billy dahil sa kagustuhan niyang mailigtas si Ellen. Ipinahayag ni McCoy ang interes niyang sumama, dahil gusto rin niyang kumita. Ininsulto siya ni Billy, pero si Tom, na tila natuwa sa tensyon sa pagitan nila, ay pumayag na isali si McCoy kapalit ng 10% na bahagi. Dahil sa karanasan niya sa pag-aayos ng sasakyan, si McCoy ang itinalagang driver. Umalis sila patungong Battery, habang patuloy ang sagutan at pagtatalo ni na McCoy at Billy sa biyahe. Sa Battery, may bandang tumutugtog sa isang biker bar na tinatawag na Torchies. Sumayaw ang mga babaeng nakaitim na nakasuot ng fishnet stocking sa ibabaw ng bar. Sa kabilang banda, si Raven, ang leader ng bombers, ay pumunta sa isang silid kung saan nakagapos si Ellen sa kama. Sinubukan niyang kumbinsihin si Ellen sa isang sapilitang romansa bago siya pakawalin, pero mariing tumanggi si Ellen. Umalis si Raven matapos siyang tanggihan. Nagplano sina Tom, McCoy, at Billy kung paano sila papasok sa Torchies. Umakyat si Tom sa bubong sa tapat ng bar. Si McCoy naman ay pumasok mula sa ibaba, balak umakyat sa taas. Si Billy ang inatasan na sunduin sila makalipas ang 15 minuto. Mula sa kanyang pwesto sa bubong, pinanood ni Tom si McCoy habang ginagalugad ang bar. Nalinlang ni McCoy ang isang biker para dalhin siya sa itaas, sa isang party room. Sinubukan ng biker na salakayin siya pero mabilis niya itong pinatumba gamit ang kanyang baril. Pagkatapos, pinasok niya ang isang silid kung saan naglalaro ng baraha ang mga pinuno ng bombers, kasama si Raven, at tinutukan niya sila ng baril. Habang nasa bubong, pinagmasdan ni Tom ang mga biker na gumagawa ng stunt sa labas ng bar, hanggang sa masulyapan niya si Ellen, nakagapos sa kama sa loob ng Torchies.
Sinimulan niyang pagbabarili ng mga motorsiklo, na naging sanhi ng pagsabog ng mga ito sa apoy. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Tom sa bar, mabilis na natagpuan si Ellen, at pinalaya ito. Nakasalubong nila si McCoy, at tumakas ang tatlo sa pamamagitan ng pagdaan sa itaas na labasan. Dumating si Billy sakto sa oras, at si McCoy ang pumwesto sa upuan ng driver para sa kanilang pagtakas. Sinabihan sila ni Tom na magkita na lang sa ilalim ng Grand Station habang nililihis niya ang atensyon ng mga bombers. Pinabagsak pa niya ang ilang motorsiklo at pinatulog ang ilang miyembro ng grupo. Habang tumatakas sakay ng motorsiklo, hinarang siya ni Raven at tinatakot. Binalaan siya ni Tom na armado siya pero nagyayabang si Raven na magagawa niyang kumuha ng maraming armas at nagbanta ng paghihiganti laban kina Tom at Ellen. Tumakas na si Tom. Samantala, naghihintay sina McCoy, Billy, at Ellen sa ilalim ng Grand Station. Balisa si Billy na baka may dumating na mga biker o pulis, kaya iminungkahi niyang umalis na sila. Pero nagpumilit si Ellen na maghintay kay Tom, binigyang diin na isinusugal ni Tom ang lahat para iligtas siya. Sinabi ni Billy na ginawa lang ito ni Tom dahil sa pera, at nagkaroon sila ng pagtatalo ni McCoy tungkol sa nakaraan ni Tom at Ellen. Pagdating ni Tom, sinabi niyang kailangan nilang umalis agad at iwan ang sasakyan. Nakiusap si Ellen na makausap si Tom ng mag-isa tungkol sa kanilang nakaraan at kung bakit siya umalis. Inamin ni Tom na naiinis siya sa relasyon ni Ellen kay Billy, habang nasaktan si Ellen sa pagtanggap ni Tom ng bayad kapalit ng pagligtas sa kanya. Iniwan nila ang kotse at nagsimulang maglakad sa mataong lugar. Nakilala si Ellen ng isang tagahanga at sinundan sila habang naglalakad. Para makatakas, pinara ni Tom ang isang bus na pagmamayari ng isang banda na tinatawag na The Sorrels. Tinutukan niya ng baril ang driver at kinuha ang bus para sa kanilang pagtakas. Habang papalapit sila sa Richmond, hinarang sila ng isang checkpoint ng pulis. Sinubukan ni Billy na makipagkasundo at magbigay ng pera pero hindi ito tinanggap. Kaya kumilos si Tom, pinilit niya ang mga pulis na ibaba ang kanilang mga armas at humiga sa kalsada habang sinisira niya ang kanilang mga sasakyan. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagtakas sakay ng bus, habang hinahabol sila ng pulis. Sa kalaunan, napilitan silang iwan ang bus at nagtungo sa istasyon ng tren, umaasang makasakay patungo sa susunod nilang destinasyon. Samantala, bumalik ang lahat sa himpilan ng pulisya sa Richmond, kung saan nagtipon ang mga tao na sabik na makita si Ellen. Inihayag ni Ellen ang kanyang kagustuhang umalis sa bayan at ang kanyang sama ng loob kay Tom dahil tinanggap nito ang bayad para sa kanyang pagligtas. Lumabas ang pangalawang leader ng bombers, na lalong nagpataas ng tensyon. Nakipagkita ang hepe ng pulisya kay Raven, na humihiling na isuko si Tom Cody upang maiwasan ang gulo. Sa diner ni Riva, halatang masama ang loob ni Tom. Samantala, galit si McCoy sa pagiging mayabang ni Tom at sa hindi nito pagkilala sa kanyang mga naging ambag. Inilabas niya ang kanyang sama ng loob kay River bago umalis. Kinomprente ni River si Tom, sinabing siya'y nalulungkot dahil hindi niya binigyan ng halaga si Ellen. Inamin niyang umasa siyang magdudulot ito ng positibong pagbabago sa buhay ni Tom. Kalaunan, dumating ang hepe ng pulisya para sabihing nais ni Raven na makipagkita kinaumagahan. Pinayuhan niya si Tom na umalis ng bayan bago maggabi upang maiwasan ang pagkakaaresto, lalo na kung mahuli nila si Raven. Bumisita si Tom kina Ellen at Billy sa hotel. Binayaran ni Billy ang utang kay Tom. Kinausap ni Tom si Ellen at sinabing noong unay handa siyang iligtas siya kahit walang bayad, isang bagay na nawala na ang halaga para sa kanya. Tinanggihan niya ang buong bayad at kinuha lamang ang bahagi para kay McCoy bago umalis. Pinagtawanan ni Billy ang desisyon ni Tom pero sumunod si Ellen sa kanya. Sa labas habang umuulan, nagyakap sila ng mahigpit at kalaunan ay makikitang magkasama sa kama. Iminungkahi ni Ellen na umalis sila ng bayan ng magkasama. Nagkasundo ulit sina Tom at McCoy sa bar, at inimbitahan niya itong sumama sa kanila sa pag-alis. Pumayag si McCoy. Habang nasa tren, bigla itong huminto. Nagdesisyong bumaba si Tom. Tumutol si Ellen, ngunit pinatumba siya ni Tom ng isang suntok at inutusan si McCoy na siguraduhing makaalis si Ellen ng ligtas. Balak sanang bumalik ni Tom sa Richmond, ngunit nahadlangan siya dahil sa abala sa serbisyo ng tren na dulot ng mga bomber. Dumating si Raven kasama ang dalawa niyang kasamahan, tulad ng sinabi niya noon sa hepe ng pulisya. Sinabi ng hepe na umalis na sina Tom at Ellen, at agad niyang inaresto si Raven.
Bilang tugon, gumawa ng hudyat si Raven gamit ang isang tambuli, at dumating ang halos 40 biker na armado ng mga baril. Dahil dito, nagmadaling lumabas ang mga taga-bayan, armado at handang tumulong sa pulisya. Dumating si Tom habang lalo pang tumitindi ang tensyon. Sa kakaibang estilo, ang grupo ni Raven ay may dalang mga piko para sa malapitan na labanan. Nagkaengkwentro sila. Nagawa ni Tom na agawin ang piko mula kay Raven at itinapon ito upang mapilitang magbakbakan gamit lang ang kamao. Matapos ang matinding labanan, nanalo si Tom kahit nahihirapan. Nakatutok ang mga sandata ng mga taga-bayan sa mga bomber, kaya't umatras ang grupo ni Raven habang kasama siya. Nagtatapos ang pelikula sa isa pang pagtatanghal ni Ellen Aim. Pinapanood siya ni Tom mula sa likod ng entablado habang nagpe-perform ang Sorrels na ngayon ay pambungad na banda ni Ellen. Lumapit si Billy at nangakong hindi na makikialam. Sinabi ni Tom kay Billy na mas bagay sila ni Ellen. Nang magkita sina Tom at Ellen, malinaw na nararamdaman ni Ellen na aalis na si Tom. Tiniyak ni Tom na andyan lang siya kung sakaling kailanganin siya ni Ellen. Matapos ang isang huling halik, umalis si Tom. Nagsimula na ang performance ni Ellen habang pinapanood siya ni Tom mula sa pintuan ng venue, at tuluyang umalis habang tinutugtog ang unang kanta. Sa labas, sinalubong siya ni McCoy, na dala na ngayon ang sasakyang dating kinumpiska ni Tom mula sa gang. Magkasama silang umalis, iniwan ang lahat sa likod. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.